Mainit ang tanghali sa Maynila habang abala si Mira sa pagtatrabaho sa maliit na karinderya. Si Mira ay isang simpleng dalaga na nagtatrabaho bilang tagasalbi ng mga customers na kumakain sa karinderya. Maputi, maamo ang muka, ngunit laging bahagyang nakayuko dahil nahihiya siya sa ilong niya. "Mira anak, pakikuha nga yung suka sa likod. May customer na naman na humihingi." "Opo, Aling Rosa." "Miss, pansin ko lagi ka nakayuko. Naghahanap ka ba ng piso?" "Oo nga kuya, baka maging kuba ka na niyang pagbalik namin dito ate." Pasensya na po." "Alam mo ate, kahit yumuko ka pa, kitang-kita pa din ang hulma ng ilong mo. Tsaka, hindi mo naman dapat yan ikahiya eh. Likas na sa ating mga Pilipino ang pango. Yung iba nahaluan lang na ibang lahi nung kapanahunan ng mga lolo at lola natin. Ang ganda mo kaya." Salamat po." "Ay sus, wala yon. Totoo naman kasi na, di dapat natin ikahiya ang mukha na ibinigay ng Diyos sa atin." Napatigil naman sila pareho nang dumating si Lara, best friend ni Mira. Halatang galing pa ito sa eskwelahan dahil naka-uniforme pa. Nag-aaral kasi ito ng kolehiyo habang si Mira ay pinili na lang na magtrabaho dahil hindi siya kayang suportahan ng nanay niya sa mahal ng tuition. "Best, dinuguan nga. Samahan mo na rin ang kalamansi at sili ha." Sige, sandali lang Best. Maupo ka muna doon at ihahatid ko na lang sa mesa mo." Ilang minuto pa ay hinatid na ni Mira ang order ni Lara na dinuguan. Tsaka siya pinaupo saglit ni Lara. "Maupo ka muna. Wala pa naman mga bagong customers eh. May itichika lang ako sa'yo." "Ano ba yung sasabihin mo?" "May nagkakagusto daw sa'yo sa kabilang kanto ah." "Ayan ka na naman Best. Binibiro mo na naman ako. Naku, tumigil ka nga. Wala namang ganon." "Oo nga Best. Ang sabi niya, maganda ka daw. Mabait tsaka masipag pa." "Sus, paano naging maganda? Pangunga ako. Napakapangit ng ilong ko no?" "Huy Best, grabe ka naman. Pero totoo Mira, ang ganda mo sana kung medyo tinamaan lang ng swerte yung ilong mo." Ganito talagang ilong ko eh. Wala naman ako magagawa." "Okay na yan. Ang importante, makakahinga ka pa." "Oo nga no." Sanay na si Mira sa mga birong ganito. Pero sa bawat tawa ng kaibigan, may kirot sa dibdib niya na lumalalim. Gabi-gabi tuwing humaharap siya sa salamin, tinititigan niya ang sariling ilong at napapabuntong hininga. "Uy Best, natahimik ka yata dyan. Joke lang yun oh. Wala kang dapat baguhin kasi pag binago mo mukha mo, di na ikaw ang best friend kong si Mira. Ang Diyos na ng mga lampara." "Sira ka talaga." Eto na ang bayad Best. Need ko pa mag-review para sa exam namin bukas eh. Bukas ulit. Eto naman tip mo para may pamasahe ka o pambili ng tinapay. Pasensya ka na. Konti lang din allowance ko eh." "Ano ka ba? Okay lang. Salamat sa 50 pesos mo ah. Malaking tulong nito sa akin." "Sige Best, bye." "Mag-iingat ka Best." Pagkaalis ni Lara ay naiwan naman si Mira na nagliligpit ng mga pinggan sa mga mesa na iniwanan ng customers. Maya-maya pa, napatigil naman siya nang may pumasok na isang babaeng maganda. Maputi at matangos ang ilong. Napalunok naman siya at nakaramdam ng inggit. Ang tangos naman ng ilong niya. "Hello miss, do you have beef steak here?" Ay, may lahing foreigner yata kasi English. "What did you say?" Nothing. We don't have beef steak. Sold out, sold out." Okay. Thank you." Hay, napalaban ng karabaw na English ko dun ah. Pagkaalis ng babae, hindi pa rin mawala sa isip ni Mira ang ganda ng ilong nun at binubulong niya sa sarili na sana ganoon na lang ang ilong niya. "Oh, Mira, bakit nakatunga ka pa dyan? Bilisan mo na, maghugas ka na ng pinggan."
Pasensya na po. Nako, matatagalan tayo sa pagsasara dahil sa lamyamong yan eh. Pasensya na po talaga, Aling Rosa. Namanghaling talaga ako sa ilong ng foreigner na babae. Kaya pala. Ang ganda nga niya at matangos pang ilong. Naiinggit ka ba? Parang ganun na nga po. Wala ka namang dapat ikainggit doon kasi unique ka. May kanya-kanya naman tayong muka at ilong. Maganda ka pa din naman kahit pangu ka. Hay, oo na, pangu na po ako. Ay, wag mong masyadong dibdibin. Alam nga namang sabihin ko sa'yong matangos ka eh, pangu ka naman talaga. Pasensya na kung na-offend kita, iha. Okay lang po, tulad po ng sinabi nyo, nagsasabi lang po kayo ng totoo. Hay, siya nga pala. Mabuti pa kumuha ka rin ng ticket dito sa sweepstake. Baka swertihin ka. Magtaya ka lang ng 20. Naku, hindi naman po ako sinaswerte sa ganyan. Abay, wala namang mawawala. Malay mo, baka yan ang sagot sa panalangin mo. Napangiti si Mira. Hindi niya alam kung bakit nainganyo siya. Pero itinaya niya ang ibinigay ni Lara na 50 pesos at kinuha niya ang ticket tsaka itinago sa bulsa. Malay mo, Mira, eto na ang sagot sa problema mo. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, nadatnan niya ang ina niyang si Aling Cora na abala sa kusina. Nagigisa ng bawang at sibuyas habang kumukulo ang sabaw sa kaldero. Ma, amoy palang gutom na ako. Aba, dumating na ang dalaga kong masipag. Kumusta naman ang trabaho mo sa karinderya, anak? Ayos naman po, ma. Medyo madami lang customers kanina kaya late na rin ako nakaalis. Pero okay lang po. Sanay na rin ako. Ganun ba? Mabuti at hindi ka napagod masyado. Halika na. Kumain ka na habang mainit pa. Niluto ko tong tinulang manok. Paborito mo. Wow! May tinola tayo ngayon ah. Ma, may okasyon ba? Wala naman. Pero gusto ko lang masarap ang hapunan natin ngayong gabi. Alam mo kasi, Mira, gusto kong simulan ulit yung dati kong plano. Anong plano po, ma? Yung maliit na negosyo ko dati. Yung pagtitinda ng gulay at tuyo. Nagsara lang naman yon. Nagmamatay ang tatay mo kasi nagkautang tayo ng malaki. Pero ngayong malapit na matapos ang utang na binabayaran natin. Nabalitaan ko kasi, anak, may bagong bukas na palengke malapit sa amin. Maganda raw yung lugar. Maayos at malinis. Gusto kong kumuha ng pwesto doon. Talaga po, ma? Ang ganda niya na. Pero may puhunan po ba tayo? Yan nga ang iniisip ko. Sa totoo lang, may konti pa ako na itatabi mula sa pinagtrabahuhan ko noon sa bahay ni Aling Bising. Mga 3,000 lang. Alam kong kulang yon, pero baka sakaling madagdagan pa pag naghanap ako ng pautang o tulong sa kooperatiba. Ma, tutulungan ko po kayo. Mag-iipon ako. Kahit paunti-unti lang mula sa sahod ko. Baka makaya natin yung paunang bayad sa pwesto. Salamat, anak. Alam kong pagod ka na sa trabaho. Pero hindi ka pa rin tumitigil tumulong sa akin. Kung hindi lang talaga nagkasakit ang tatay mo at namatay, hindi mo sana kailangan huminto sa pag-aaral. Ma, wag niyo na pong isipin yun. Ang importante buhay tayo. Pagkasama tayo. At may pangarap pa rin tayo. Anak, minsan naiisip ko rin na sana gumandang takbo ng buhay natin kahit paano. Alam mo, Mira, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang may sarili mong tindahan o negosyo balang araw. Sana nga po, ma. Pero hindi ko po alam kung mangyayari pa yun. Minsan naiisip ko, baka hanggang ganito na lang tayo. Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi natin alam kung kailan darating ang biyaya. Minsan dumarating yan sa oras na hindi mo inaasahan. Napangiti si Mira. Naalala niya bigla ang tiket na tinaya niya kanina. Hinugot niya ito sa bulsa at tiningnan habang pinaglalaruan sa mga daliri. Oh, ano yan, anak? Tiket lang po sa sweepstake. Tinayaan ko kanina. Baka sakali lang po. Aba, natututo ka na niyan ah. Sugal yan, anak.
Ngayon lang naman po. At kung manalo po ako ma, bibigyan ko kayo ng pwesto sa palengke. 3 mesa pa. Ay sus, kumain ka na nga lang dyan. Natawa na lang si Mira at nagpatuloy sa pagkain kasama ang kanyang ina. Habang kumakain sila, paminsan-minsan pa silang nagtitinginan at nagngingitian. Tila ba nakakalimutan sandali ang mga problema sa buhay. Ang sarap talaga ng luto mo ma. Kahit simpleng tinola, parang espesyal kapag ikaw ang nagluto. Aba nako, syempre, may kasamang pagmamahal yan kaya masarap. Sana araw-araw ganito ma. Tahimik lang, masaya, walang iniisip na problema. Darating din yan anak, magtiwala ka lang sa Diyos. Natahimik si Mira. Ngumiti at marahang tumango. Nang matapos silang kumain, tinulungan pa niya ang ina sa paghuhugas ng pinggan bago siya nagpaalam na matutulog na. Ma, matutulog na po ako ah. Maaga rin po akong papasok bukas eh. Sige anak, magpahinga ka na. Huwag mo kalimutang magdasal ah. Opo ma, good night po. Good night anak. Pumasok si Mira sa maliit nilang kwarto at humiga sa lumang kama. Habang nakatitig sa kisame, hindi pa rin niya maiwasang mapangiti. Naisip niya ang sinabi ng ina na minsan dumarating ang biyaya sa oras na hindi mo inaasahan. Malay mo nga Mira, manalo ka sa sweepstake. Imposible yata yun. Sabi ni Mira sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang pumikit, dala ang pag-asang sana sa simpleng tiket na yon may magbago sa buhay nila. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay ginising si Mira ng kanyang ina. Mira! Mira! Gising na! May naghahanap sa'yo! Ha? Sino po yun ma? Ang aga naman. Si Aling Rosa! Parang tuwang-tuwa anak! Dali! Bumangon ka na! Napabangon si Mira. Medyo naguguluhan pa at dali-daling lumabas ng kwarto habang inaayos ang buhok. Sa labas ng bahay, nakita niyang nakangiti ng malapad si Aling Rosa. Parang hindi mapakali sa tuwa. Aling Rosa, bakit po? May nangyari po ba? Mira anak, nanalo ka! Nanalo ka sa sweepstake! 500,000 piso Mira! 500,000! Ha? Ako po? Akong nanalo? Oo anak, tingnan mo. Yung numero mo, tumama sa unang premyo. Diyos ko Mira, hindi ko maipaliwanag ang tuwa ko para sa'yo. Totoo po to Aling Rosa? Hindi po kayo nagbibiro? Totoo Mira, nakapost na sa opisina ng sweepstake. Ako mismo ang unang nakakita. Halos hindi makapaniwala si Mira. Napahawak siya sa bibig, tapos sa dibdib, at maya-maya ay napasigaw sa sobrang tuwa. Ma! Nanalo ako! Nanalo ako, ma! Ano ka ba anak? Totoo ba yan? Oo ma, sabi ni Aling Rosa, nanalo daw ako ng 500,000 piso. Diyos ko po, totoo to. Nanalo ako. Niyakap ni Mira ang ina ng mahigpit habang tumatawa at umiiyak sa saya. Si Aling Rosa naman ay hindi rin mapigilan ang ngiti habang pinapanood ang mag-ina. Anak, totoo ba talaga to? Para bang panaginip lang ang lahat. Totoo ma, hindi na tayo mangungutang. Makakakuha na tayo ng pwesto sa palengke. Salamat Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Tuloy-tuloy ang tawa at yakapan ng mag-ina. Sa unang pagkakataon, matapos ng matagal na panahon, ramdam ni Mira na may liwanag ng papasok sa buhay nila. At lahat yon nagsimula sa maliit na pag-asang tinaya niya kagabi. Ngunit ang hindi nila alam, ito pala ang simula ng pagbabago ng ugali ni Mira. Mabilis na kumalat sa buong barangay ang balitang nanalo si Mira ng 500,000 piso. Mula noon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa buhay nila. Nakabili si Mira at ang kanyang ina ng mga bagong gamit sa bahay. May bagong ref, telebisyon,
at maging cellphone si Mira. Ngunit kasabay ng pag-asenso ay unti-unti ring nagbago ang kanyang ugali. Dati, tahimik at mahinhin si Mira. Ngayon, bihira na siyang ngumiti sa mga dating kakilala sa palengke. Hindi na rin siya pumapasok sa karinderya ni Aling Rosa. Mas gusto na niyang manatili sa bahay. Nag-aayos ng sarili at nag-i-scroll sa social media, kung saan madalas niyang i-post ang mga bagong gamit at damit na nabili niya. May nababasa naman siya na comment na pangu daw ang ilong niya. Ilugar daw ang pagiging mayabang, kaya nainis siya at nakapagdesisyon na magparitoke ng ilong. Total, marami naman siyang pera. Anak, baka naman sobra ka na sa kakapost. Baka isipin ng mga tao na nagyayabang ka. Ay naku ma, wala silang pakialam. Ang sama nga ng ugali nila eh. Binubuli nila ako sa ilong ko. Humanda sila dahil magpaparitoke ako. Ano? Magpaparitoke ka? Oo ma, wag ka na pumalag pa. Marami naman tayong pera eh. At kung di dahil sa akin, wala kang pwesto sa palengke. Napabuntong hininga si Aling Cora. Ramdam niya ang unti-unting paglayo ng anak sa dating ugali nitong mapagkumbaba. Kinabukasan, habang nag-aayos si Mira ng mga bagong biniling damit, biglang may kumatok sa pinto. Sino na naman to sa tanghaling tapat? Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang pamilyar na muka. Si Lara, ang kanyang best friend. Best, kamusta ka na? Abang hirap mo na palang makita ah. Wala ka na sa karinderya ni Aling Rosa. Oo, huminto na ako. Hindi ko na kailangan magtrabaho ron. Nakakapagod din kasi araw-araw maghugas ng pinggan. Naku, buti ka pa. Grabe best, sikat ka na pala sa barangay. Lahat pinag-uusapan yung panalo mo sa sweepstake. Congrats talaga. Swerte talaga siguro ako. Ganyan talaga pag pinagpala. Oo nga, pero best, baka naman pwede akong makahingi kahit konting balato dyan oh. Kahit pang load lang oh, pang allowance ko. Alam mo naman, hirap pa rin sa school. Ha? Balato? Nasa bangko pang pera ko best. Wala akong hawak na cash now. Di na kasi nagkakasya sa wallet ko. Ay, ganun ba? Grabe, iba ka na talaga ngayon, Mira. Aba, syempre, kailangan din magbago. Hindi naman habang buhay, magtitiis sa hirap, di ba? Alam mo, best, masaya ako para sa'yo. Pero sana, huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Huwag kang mag-alala, alam ko yon. Pero hindi rin masama magpaayos, no? Siguro nga panahon na para ayusin ko na rin tong ilong ko. Para hindi na ako pagtawanan ng mga tao. Nakakainis ng mga basher sa social media. Ngayon na nga lang nakakapag-social media at nagyabang. Nabash pa dahil sa ilong ko. Oo nga, dapat baguhin mo ang ilong mo para mas gumanda ka pa. Hindi agad nakasagot si Mira. Sa halip, tumalikod siya, tumingin sa salamin at marahang hinaplos ang ilong. Siguro, panahon na rin para magbago. Humanda silang lahat sa akin. Ay best, bakit parang maghihiganti ang peg? Basta, humanda silang lahat sa akin. Sa likod ng ngiting yon, unti-unting natatakpan ng kayabangan ng dating kababaang loob ni Mira. Hindi niya alam, ang perang akala niya'y biyaya ay siya palang magiging simula ng pagbabago. Hindi lang sa kanyang anyo, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Aling Cora galing palengke. Dala ang ilang gulay at isda para sana sa hapunan nila. Pagkapasok pa lang sa bahay, sinalubong siya ng anak niyang si Mira na nakaupo sa sofa, nakaayos at may hawak na flyer. Ma, buti andyan ka na. Halika, may pupuntahan tayo. Ha? Saan na naman anak? Kalalakad ko lang sa palengke. Pagod na ako oh. Sandali lang, ilapag ko muna tong mga bitbit ko. Naman, lagi mo nalang sinasabi ang pagod ka. Isang beses lang to. May clinic dito sa bayan. Sabi nila, magaling daw yung doktor na gumagawa ng nose lift. Yung mga artista raw doon nagpapagawa. Ano? Nose lift? Anak,
Ano na naman yung pinaplano mo? Ma, tingnan mo naman tong ilong ko. Di ba malapad? Ngayon, kaya ko naman na. May pera tayo. Ayoko na maging ordinaryo lang. Gusto kong maganda. Ayoko na binubuli ako. Binubuli kasi ako ng ibang tao. Akala mo naman kung sino. Mira, wala namang masama sa itsura mo. Maganda ka naman ah. Bakit kailangan mo pa bang baguhin yan? Ma, hindi mo lang kasi naiintindihan. Lahat ng may pera, nagpapaayos na ngayon. Hindi ko naman sinasabi na gusto kong maging artista. Pero gusto ko lang naman na maramdaman na maganda ako, no? Mayaman nga tayo, pero ang pangit naman ng ilong ko. Nakaka-depress. Mira, hindi naman tayo mayaman eh. Sakto lang. Anong hindi? Itong talagang si Mama, napakalumang tao. 500,000 ang napanalunan ko, kaya marami na tayong pera. Napabuntong hininga si Aling Cora. Alam niyang walang mangyayari kung kukontra pa siya. Simula nang manalo ang anak sa sweepstake, tila ba nagbago na talaga ito. Dati, kontento na sa simpleng buhay. Ngayon ay puro pag-aayos at pagpapaganda ang nasa isip. Anak, baka naman mapahama ka riyan. Hindi birong operasyon. Ay naku ma, kaya nga gusto ko samahan mo ko eh. Para masabi mong safe ako. Pero kung ayaw mo, edi ako na lang mag-isa. Napahinto si Aling Cora. Ayaw niyang hayaang magpuntang mag-isang anak sa ganoong bagay. Kaya kahit pagod at may kaba, napilitan siyang sumama. Pagdating nila sa klinik, agad silang sinalubong ng receptionist na nakangiti at nakauniforme. Good afternoon po. May appointment po kayo, ma'am? Wala pa, pero gusto ko sana magpa-consult sa doktor tungkol sa nose lift. May available ba ngayon? Yes po, ma'am. May available po in 15 minutes. Ay, perfect! Habang naghihintay sila sa reception area, hindi mapakali si Aling Cora. Nililinga-linga niya ang paligid. Malinis, malamig ang aircon, at puro poster ng mga babaeng may matangos na ilong at mapuputing balat. Anak, parang hindi ako kampante dito. Parang daming nangyayaring ganito. Pero di lahat nagiging magandang resulta. Manaman, huwag kang ang nega. Tingnan mo yung babae dyan oh. Ang gaganda nila. Kung sila kinaya, kaya ko rin. Ilang minuto pa, tinawag na sila ng nurse. Mamira Santos, dito na po tayo sa consultation room. Saad ng isang nurse. Hello, Miss Mira Santos. So, gusto mo raw magpa-nose lift? Tanong ng doktor kay Mira. Apo, Dok. Gusto ko lang po sana medyo matangos at slim tingnan. Hindi naman sobra. Gusto ko, natural lang. Maganda naman ang facial structure mo. Konting enhancement lang at magiging perfect ang balance ng features mo. Safe naman to. Minimal incision lang. Pero kailangan mo ng ilang araw na pahinga pagkatapos ha? Doc, ligtas po ba talaga to? Wala po bang komplikasyon? Don't worry po nanay. Routine procedure lang po ito. Ginagawa na namin halos araw-araw. Maganda po ang mga resulta ng mga pasyente namin. Sa tono ng doktor, parang wala ngang dapat ipag-alala. Ngunit si Aling Cora, hindi pa rin mapawi ang kaba. So, Doc, kailan po pwedeng gawin? Kung gusto mo, pwede na bukas. Pero kung handa ka na, may sila tayo ngayon din. Talaga, Doc? Sige po, ngayon na. Anak, baka naman pwedeng bukas na lang. Maghanda ka muna. Ma, huwag mo nang pigilan. Sayang yung pagkakataon. Wala nang nagawa si Aling Cora. Nakita na lang niyang dinala ng nurse si Mira sa loob ng operating room. Bago ito pumasok, lumingon pa si Mira sa kanya at ngumiti ng may halong kaba at tuwa. Ma, huwag ka mag-alala ha. Paglabas ko, maganda na ako. Napatango na lang si Aling Cora habang unti-unting sumasara ang pinto na tila ba unti-unting kumikislot ang takot sa kanyang dibdib. Ilang oras ang lumipas
Nakaupo pa rin si Aling Cora sa labas ng operating room. Walang tigil sa kakadasal. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa wall clock. Hinihintay ang paglabas ng anak. Nay, tapos na po ang operation. Nasa recovery room na po si Mamira. Ay, salamat. Salamat sa Diyos. Pwede ko na po siyang makita? Opo, pero pahinga muna siya. Medyo groggy pa po sa anesthesia. Pumasok si Aling Cora sa loob ng silid. Nakita niya si Mira. Nakahiga. May benda pa ang ilong. Pero mukha namang maayos. Marahang hinaplos ni Aling Cora ang buhok ng anak. Salamat, Lord. Sana maging maayos talaga to. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagising si Mira. Dahan-dahan niyang minulat ang mga mata at sa unay, tila naguluhan pa siya sa paligid. Ma, tapos na? Oo anak, tapos na. Salamat at maayos ang lahat. Ma, masakit ko onti, pero parang worth it. Gusto ko nang makitang sarili ko. Wag muna ngayon anak. Sabi ng nurse, kailangan mo magpahinga muna. Ma naman, isang tingin lang. Please. Napailing si Aling Cora, ngunit hindi niya rin mapigilan ang anak. Kinuha niya ang maliit na salamin mula sa bag at inabot kay Mira. Dahan-dahang inangat ni Mira ang salamin. Kahit may benda, agad niyang napansin ang pagkakaangat ng tulis ng kanyang ilong. Oh my God! Kahit may benda pa, ang ganda na ng kontur ko. Ma, tingnan mo, parang artista. Oo nga anak, maganda ka naman talaga kahit dati pa. Pero ngayon ma, mas lalo pa. Hindi ko akalaing ganito kagandang magiging resulta. Worth it lahat. Halatang hindi mapakali sa tuwa si Mira. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang sarili sa salamin. Pinupuri ang doktor at iniisip na para bang ibang tao na siya. Pag gumaling to ma, pupunta tayo sa mall ha. Bibili ako ng bagong dress tapos magpapasalon ako. Kailangan bagay yung hairstyle ko sa bagong ilong ko. Sige anak, basta wag mo lang kalimutan na magpasalamat sa Diyos ha. Siguro dapat magpa-picture ako pagkatapos nito. Gagawa ko ng bago kong profile picture. Makalipas ng 3 araw, natanggal na ang benda sa ilong ni Mira. Nang makita niya sa salamin ang bagong mukha niya, matangos na ilong, mas defined ang features. Halos mapatalon siya sa tuwa. Ma! Tingnan mo! Ang ganda ko na! Aba, oo nga anak. Iba ng hitsura mo. Parang hindi ako to. Parang model ma. Ang galing talaga ng doktor. Sabi ko na kailangan lang ng konting investment sa sarili. Oo anak, pero sana kahit magbago ang itsura mo, wag naman magbago ang ugali mo. Syempre naman ma, pero siguro panahon na rin para baguhin ang mga paligid ko. Hindi na ako yung dating Mira. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Mira sa pagpapaganda. Bumili siya ng mga bagong damit, nagpa-color ng buhok, nagpa-manicure, at halos araw-araw ay nagsaselfie. Sa bawat post niya sa social media, dumadami ang likes at mga komento. At sa bawat papuring yon, lalo pang lumalaki ang kumpiyansa ni Mira sa sarili. Hindi na siya lumalabas ng bahay nang walang makeup at halos araw-araw ay may bagong suot o bagong pose. Eto na talaga yung version ko na gusto ko. Wala nang babalik sa dati. Ngunit sa mata ni Aling Cora, habang pinagmamasdan ng anak na tila ba lumilipad sa tuwa sa bago niyang anyo, may halong pangamba sa kanyang puso. Alam niyang hindi na lang basta pisikal ang nagbago kay Mira, kundi pati na rin ang kaniyang loob. Sana anak, habang gumaganda ka sa labas, hindi mawala yung kabutihan sa loob. Bulong ni Aling Cora sa sarili. Ngunit si Mira, abala na naman sa pagtingin sa sarili. Hindi narinig ang mga salitang yon. Ang dating simpleng babae sa karinderya, ngayon unti-unti nang tinatabunan ng bagong imahe. Isang babaeng ubod ng ganda,
ngunit nagsisimulang kalimutan kung sino siya dati. Lumipas ang ilang linggo mula nang maayos ang operasyon ni Mira. Unti-unti nang bumabalik ang normal na pakiramdam sa kanyang muka. At bawat umaga, hindi niya nakakalimutang tumingin sa salamin. Doon, nakikita niya ang bago niyang anyo, ang ilong na matangos, ang balat na makinis, at ang kumpiyansa na tila wala na siyang katulad. Mula sa dating simpleng babae na nagtatrabaho sa karinderya, ngayon tila ibang tao na si Mira. Madalas siyang gumala sa kanilang barangay, suot ang kanyang mga bagong damit. Nakaayos ang buhok at nakataas ang ulo na parang siya na ang pinakamagandang babae sa lugar. Isang hapon, naglalakad si Mira sa tapat ng tindahan ni Aling Berta. Mainit ang araw. Ngunit tila ba wala siyang pakialam sa init, basta maipakita lang niya ang bago niyang ganda. May ilang kapitbahay na tumingin sa kanya at agad na may narinig siyang bulungan. Aba Mira, iba ka na talaga ngayon no? Parang artista, ang ganda ng ilong mo. Oo nga Aling Berta, dati tahimik ka lang sa karinderya, ngayon parang model na. Syempre naman, dapat lang diba? Ginastosan ko to, hindi gaya ng iba dyan, kontento na sa pagiging pango. Tss! Natahimik ang mga tao. Ang dating mapagkumbabang si Mira, ngayoy ibang-iba na. Hindi niya iniisip kung nakakasakit siya ng damdamin. Ay Mira, grabe ka naman. Hindi naman kailangan lahat magparitoke. Kasi naman Aling Berta, huwag tayo magpaka-ipokrita. Aminin nyo, mas maganda talaga pag matangos ang ilong. Kung may pera lang kayo, malamang kayo rin magpapagawa. Siguro nga, pero mas importante naman yung ugali, di ba? Ugali? Anong mapapala mo sa mabuting ugali kung pangit ka naman? Sa panahon ngayon, yung maganda ang nakakakuha ng respeto. Hindi na nagsalita ang mga tao. Isa-isang nagsialisan at si Mira ay naiwan. Abala pa rin sa pagtingin sa sarili sa kamera ng kanyang cellphone. Kinabukasan, maagang nag-ayos si Mira. Suot niya ang bagong damit na binili niya online at naka-high heels pa kahit papunta lang siya sa Barangay Plaza. Habang naglalakad, pinagtitinginan siya ng mga tao. May humanga, may umiling. Sa gilid ng daan, may ilang batang naglalaro ng sipa at may isang babae, si Rosa, tagalinis ng barangay na nagwawalis ng kalat sa kalsada. Habang dumadaan si Mira, biglang lumihis si Rosa nang hindi namamalaya na tatama siya sa daraanan ni Mira. Hoy! Dahan-dahan ka naman dyan! Ngunit huli na, nasagi ni Rosa ang braso ni Mira. Nawalan ito ng balanse at muntik nang matapilok. Aba! Wala ka bang mata? Tingnan mo nga tong ginawa mo. Muntik na akong matumba. Ay, pasensya na po ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nagwawalis lang po ako. Pasensya? Yan lang masasabi mo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dumi-dumi mo. Kung gusto mo, huwag ka na magwalis dyan. Magparitoke ka na lang ng ilong. Baka sakaling gumanda ka kahit papaano. Ano po? Narinig mo ako. Pangu ka. Tapos ang dumi mo pa. Hindi nakakatuwang tingnan. Kung ako sa'yo, mag-ipon ka. Magpaayos ka rin ng ilong. Hindi yung ganyan ka. Parang basura sa kalsada. Narinig yun ng ilang tao sa paligid. May mga tumigil at nagsimulang manood. Ang iba'y napailing. Ang iba na may nagulat sa sobrang kayabangan ni Mira. Aba, sobra ka naman magsalita, miss. Nagkamali lang ako. Kung makainsulto ka parang hindi ka tao. Tao ako. Isang maganda. May class at may ilong na hindi gaya ng sayo. Huwag mo nga akong ikumpara sayo. Huwag mo akong bastusin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Di umalis ka. Baka mahawa pa ako sa amoy ng pawis mo. Yuck! Nanginginig sa galit si Rosa. Tinangkapan niyang umiwas. Ngunit sa sobrang pangiinsulto ni Mira, hindi na niya napigilan ang sarili. Abat sobra ka na ha? Mabilis na lumapit si Rosa at hinawakan na ang braso ni Mira. Aray!
Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Ngunit sa halip na bumitaw, idinikit ni Rosa si Mira sa pader sa labas ng barangay hall. Para matuto kang rumispeto, hindi lahat kaya mong apak-apakan dahil lang maganda ka. Bitawan mo ako! Sa lakas ng pagkakadiin ni Rosa, tumama ang ilong ni Mira sa matigas na pader. Ah! Ang ilong ko! Bumagsak siya sa lupa. Hawak-hawak ang kanyang ilong habang dumadaloy ang dugo. Ang ilong ko! Diyos ko! Ang ilong ko! Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay napasigaw. Ang iba naman napatawa sa sobrang gulat at inis sa kanya. Ayan na! Sabi ko na nga ba? Yung yabang yan, may balik din. Kawawa, pero buti siguro matuto siya. Habang si Mira ay umiiyak, may mga nakapaligid na tao na nagkukwentuhan. May nagbibideo pa sa cellphone. Sa bawat tawa, lalo siyang napahagulhol. Huwag niyo akong tingnan! Huwag niyo akong pagtawanan! Ngunit hindi na niya mapigilan ang mga luha. Sa salamin ng cellphone na ginamit niyang tingnan, nakita niya ang sariling itsura. Ang ilong niyang dati pinagmamalaki, ngayon ay baluktot, namamaga at may sugat. Hindi! Hindi pwede to! Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Duguan ang ilong at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng ina. Mira, ano yan nangyari sa'yo? Ma, sira na yung ilong ko. Nasira, ma, yung pinagawa ko. Diyos ko, ang lala niyan. Ano bang nangyari? May babae ba? Nilapitan ako. Sinaktan ako. Pinatulan ako, tapos itinulak sa pader. Sisirain ko ang buhay niya. Ipapapulis ko siya. Ipapakulong ko. Mira, kalma muna. Ayusin natin to. Pero anak, paano pag nagdemanda ka? Kailangan mo ng pera para sa abogado. Kailangan pa natin yung ipaayos ang ilong mo. Eh di magbayad tayo. Magkano bang kailangan? Basta ipapakulong ko siya. Anak, ubos na yung pera mo. Ano? Naubos na yung pinanalunan mo. 20,000 na lang ang natira. Ginamit ko pa yun pambili ng paninda para pangdagdag ng maliit na negosyo. Akala ko hindi mo na kailangan dahil puro ka naman gala. Hindi pwede, ma. Paano na tong ilong ko? Paano na to? Paano ko lalabas ng bahay ng ganito? Anak, kalma. Gagaling yan. Pero sana matutunan mo yung leksyon. Hindi lahat nabibili ng pera. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng pinost ko, lahat ng pinaghirapan kong imahe, wasak na. Pangit na ako. Mas pangit pa sa dati kong ilong. Lumuhod si Mira sa sahig. Umiiyak ng todo. Ang dating mapagmataas at mayabang, ngayoy parang batang nawala ng lahat. Bakit ako, ma? Bakit ganito? Siguro, anak, panahon na para bumalik ka sa dating ikaw. Hindi mo kailangan baguhin ang itsura mo para gumanda. Dati ka nang maganda, kaso ngayon, nakalimutan mo kung ano yung tunay na kagandahan. Pero ma, ang sakit sobra. Alam ko, anak, pero tandaan mo, ang sugat sa muka, gagaling yan. Habang umiiyak si Mira sa kandungan ng kanyang ina, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang pera, ang ganda at ang karangyaan, lahat pala yun panandalian lang. Sa isang iglap, pwede itong mawala. At sa pagdampi ng mga luha niya sa sahig, naroon din ang unti-unting pagbagsak ng ilusyon niyang siya ang pinakamaganda at pinakamataas. Sa labas, patuloy pa rin naglilinis si Rosa ng kalsada. Tahimik at walang pakialam sa mga chismis. Samantalang si Mira, sa loob ng bahay, nakasilip sa salamin. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakita niya ulit ang sarili niyang hindi perpekto, ngunit totoo. At doon siya muling napaiyak, hindi dahil sa pangit siya, kundi dahil
Ngayon lang din niya napagtanto kung gaano kaganda ang dating siya bago siya binago ng kanyang kayabangan. Simula noon, naging mapagkumbaba na si Mira at takot na makipag-away. Naging kontento na din siya kung ano lang ang meron siya. At hanggang dito na lang ang magandang kwentong ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!